si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Mas madali at mabilis na ang paghahanap sa libingan o puntod sa Manila at South Cemetery makaraang ilunsad ang kanilang sariling online search tool na Puntod Finders. Sa mga bibisita sa Manila North, maaari nang gamitin ang memorial search sa kanilang official na website kung saan lalabas ang pangalan, petsa ng kamatayan, section, lot at grave number, gayon din ang mapa para sa eksaktong lokasyon ng puntod. Habang para naman sa Manila South, pumunta lang sa kanilang website na nakatala sa inyong screen at i-click ang grave list at i-type ang pangalan o grave number ng yumaong bibisitahin. Patuloy naman ang pamunuan ng dalawang sementeryo sa pag-update at pag-encode ng libu-libong pangalan sa kanilang database na malaking tulong para maging mas maayos ang paggunita ng undas ngayong taon. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Pasay City ang kaayusan ng mga sementeryo sa lungsod sa darating na undas, kasabay nito ang paglabas ng mga abiso o paalala sa mga bibisita sa kani-kanilang mga yumao. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Nitong Huwebes lang ay personal na pinuntahan ni Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano ang Pasay Cemetery upang tignan ang kalagayan ng sementeryo sa paparating na undas sa linggo. Sa aking mga kababayan na pupunta dito po sa ating sementeryo, siyempre meron po kami inilabas na sa aming FB posting na kung ano po ang dapat ninyong mga gawin. At yung mga pinagbabawal, ando na po. Bawal siyempre ang magdala ng mga alak, patalim, yung mga guns, at saka po yung mga nagsusugal, bawal din po dito. Pati po yung mga nagpapadala ng mga malalakas na sounds, bawal din po yan. At gayon din, meron din kami patakaran na kung sila ay minsan nagdadala ng pagkain, dapat linisin din nila yung area na kanilang pinuntahan. At meron po tayong schedule, yun po ang aming sinasuggest upang hindi masyadong magsiksikan kayo dito sa ating pong sementeryo. Nagbigay abiso ang lokal na pamahalaan ng Pasay kung ano ang mga bawal dalhin sa loob ng sementeryo, kabilang na ang pagdala ng alak at mga patalim, pagpapatugtog ng malakas, pagsusugal at ang pagdadala ng nakasusunog na mga bagay ay mariing ipinagbabawal. Ayon sa mayora, mayroon ring schedule ang bawat distrito na pupunta sa naturang mga sementeryo upang hindi umano maging sobrang siksikan sa loob nito sa mismong araw ng undas. Sa kabilang banda nitong October 27 ay nagsimula na ang cleaning operation ng Pasay LGU sa mga sementeryo upang tiyakin ang kalinisan sa lugar bilang preparasyon sa undas ngayong linggo. Bukod sa pagpapaalala ng mga dapat at hindi dapat dalhin sa sementeryo, binigyang diin rin ni Rubiano na sundin ng EMI o ang pagpapanatili ng kalinisan dahil sa banta ng influenza-like illness, pagkahawa ng sakit tulad ng sipon, ubo o trangkaso. At gayon din, meron din kaming EMI practice po dito. Para naman sa influenza like that, talagang punong-puno ng tao yan para proteksyon ng lahat. Nandoon din yung aming EMI habit. Ano po, kung maaalala nila, ensure to always wash your hands. Mask is a must. And yung ating po social distancing, implement natin. At gayon din, nagsasuggest din kami kung anong dapat isuot nila para medyo komportable sila dito. At lahat po yan ay makikita nila sa mga posting at meron din diyang tarpaulin para mapaalalahanan ang ating mga kababayan. Samantala, pinapaalalahanan ng lokal na pamahalaan na magsuot ng face mask kung pupunta sa sementeryo lalo na kung may karamdaman. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pansamantala nitong papayagan ang mga pamprobinsyang bus
na dumaan sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA hanggang alas 5 ng umaga ng Lunes, November 3. Bunsod ito ng inaasahang bilang ng pasaherong dadagsa na pauwi sa mga probinsya sa pagunita ng undas. Samantala, ang mga provincial bus mula North Luzon ay maaaring huminto sa mga terminal sa Cubao, habang ang mga galing naman sa South Luzon at hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX at Pasay lamang. Pansamantala ring sinuspinde ng MMDA ang number coding scheme mula ngayong Biyernes sa buong Metro Manila, kabilang ang Makati na may sariling ipinatutupad na patakaran sa coding scheme. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Red Cross nag-deploy ng higit 2,000 volunteers. Nasa 300 first aid station sa buong bansa ngayong undas. 9 na Philippine restaurants nakatanggap ng prestigyosong Michelin stars. Puntod Finder inilunsad sa Manila North and South Cemetery. Advanced TB screening technologies handog ng Japan sa bansa. BOC, sinuspinde ang Makati Express Cargo sa loob ng 60 araw. At DILG, nagpaalala na tumawag sa 911 sa oras ng saklolo ngayong undas. Bilang ng prank calls bumaba. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.